Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Daniel ay hindi isang tunog, kundi ang ganap na kawalan nito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanya mas malakas pa sa anumang ingay na narinig niya sa buong buhay niya. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila may sanlaksang karayom na tumusok sa mga ito dahil sa liwanag na nagmumula sa bintana. Isang mabigat at pumipintig na sakit ang gumapang mula sa kanyang ulo, kumakalat sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Pilit niyang iginalaw ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang mga tubo at wire na nakakabit sa kanya ang matigas na plaster sa kanyang kaliwang braso at ang gaspang ng kumot ng ospital sa kanyang balat. May amoy ng antiseptiko sa hangin. Nasaan siya? Nang sa wakas, ay naaninag na niya ang paligid. Ang unang mukhang nakita niya ay ang kay Catherine. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang kama. Ang perpektong mukha nito ay nababahira ng pamumula sa paligid ng mga matang tila ilang araw nang lumuluha. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Bumubuka ang mga labi nito, nagsasabi ng kung ano. Nakikita niya ang pag-aalala sa ekspresyon nito, ang paggalaw ng mamahalin nitong hikaw sa bawat pag-iling. Ngunit wala siyang marinig, walang salita, walang bulong, tanging ang ugong sa loob ng kanyang bungo. Kath! Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang garalgal na tunog na hindi niya nakilala. Naramdaman niya ang panginginig ng sariling lalamunan, ngunit ang tunog ay dayuhan malayo. Isang alon ng matinding takot ang humampas sa kanya. Pagkasindak na hindi pa niya naramdaman kailanman, itinuro niya ang kanyang mga tainga, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagtatanong, nagmamakaawa. Naintindihan ni Catherine ang kanyang kilos. Muling bumuka ang bibig nito, mas malaki, mas mabagal na parang kinakausap ang isang bata. Pero wala pa rin. Puti, blanko, katahimikan. Hinawakan niya ang kanyang ulo na pasabunot sa buhok. Ang sakit at pagkalito ay nag-uunahan sa loob niya. Ang huli niyang natatandaan, ang ulan, ang ilaw, ang sigaw ni Catherine sa telepono. 12 oras lang ang nakalipas, hawak ni Daniel ang mundo sa kanyang mga palad. Nakatayo siya sa Grand Ballroom ng pinakamagarang hotel sa Cebu, napapaligiran ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang kalansing ng mga kopita ng champagne, ang mahinang tugtog ng isang string quartet, at ang bulungan ng mga usapang pangnegosyo ay musika sa kanyang pandinig. Sa kanyang suot na bespoke suit at Patek Philippe, sa kanyang pulso, siya ang larawan ng kapangyarihan at tagumpay. Congratulations, Daniel! This is a game changer for Cebu's luxury real estate. Bati sa kanya ng isang matandang senador, tinatapik ang kanyang balikat. Ngumiti lang si Daniel. Isang ngangiting sanay na siya kontrolado. May kumpiyansa, ngunit hindi nagpapakita ng labis na emosyon. Kakapirma lang niya sa kontratang magtatayo ng pinakamalaking luxury resort and villa complex sa buong Visayas. Isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ito ang korona ng kanyang imperyo. Sa edad na 38, si Daniel Alcaraz ay hindi lang isang pangalan. Isa siyang brand, isang alamat sa industriya. Ang bawat desisyon niya ay nagpapagalaw sa merkado. Ang bawat salita niya ay batas. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom patungo sa kanyang Maserati, muli niyang naramdaman ang pamilyar na kaba ng tagumpay. Ito ang nagpapaalab sa kanya. Ang pag-akyat, ang pananalo. Pagsakay niya sa kotse, ang amoy ng Italian leather ay sumalubong sa kanya. Pinaandar niya ang makina at ang ugong nito ay nagbigay ng kakaibang kasiyahan. Habang binabagtas niya ang mahabang coastal highway, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga hiyas sa karagatan. Ito ang kanyang kaharian. Noon, tumunog ang kanyang telepono. Sa screen lumitaw ang pangalan Catherine. Isang bahagyang inis ang gumuhit sa kanyang mukha bago niya ito sinagot at inilagay sa speaker. Darling, I was just about to call you. I saw the news online.
Congratulations! Ang boses ni Catherine ay matamis parang pulot. Thanks! Maikli niyang sagot ang atensyon ay nasa daan. Nagsisimula ng umambon. Since we're celebrating, I think this is the perfect time to finalize the details for the wedding. Masigla nitong sabi. I found the perfect wedding planner from Milan, and she suggested a floral arrangement that will be flown in directly from Holland. Napapikit si Daniel. Ito na naman. Catherine, napag-usapan na natin to. The budget is getting out of hand. Narinig niya ang bahagyang pagtawa nito sa kabilang linya. Oh darling, don't be such a killjoy. It's not about the numbers. It's about the image. Our wedding will be the event of the year. It has to be perfect. Para sa atin to. Para sa pangalan natin. My name was built on smart decisions, not on Dutch tulips. Marin niyang sabi. Ang pasensya ay unti-unting nauubos. Lumalakas na ang ulan at ang mga ilaw ng poste ay nagsisimulang mag-blur sa kanyang paningin dahil sa bilis ng mga wiper. What is that supposed to mean? Nagbago ang tono ni Catherine, naging matalas. Are you saying I'm being frivolous? Daniel, this is our wedding, ang kasal ng isang Daniel Alcaraz. Hindi ito pwedeng maging pangkaraniwan lang. There's a difference between special and insanely extravagant. Sigaw niya pabalik, ang isang kamay ay humigpit sa manibela. Sa isang saglit inalis niya ang tingin sa daan at napatingin sa screen ng telepono na para bang makikita niya roon ang mukha ni Catherine. This isn't about us anymore. It's about showing off to your so-called friends. How dare you? Iyon ang huling mga salitang malinaw niyang narinig. Sa pagbalik ng kanyang tingin sa daan, isang nakakasilaw na ilaw ang sumalubong sa kanya. Isang 10-wheeler truck na nawalan ng kontrol umagaw sa kanyang linya. Inapakan niya ang preno, ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng nagkikiskisang gulong sa basang kalsada, ang nakabibinging pag-uga ng busina ng truck, at ang malagim na tunog ng pagyupi ng metal, lahat ay nagsama-sama sa isang aklat ng dilubyo. Ang huli niyang nakita ay ang pagbasag ng salamin sa harap niya na parang isang kumikinang nasapot ng gagamba bago bumalot ang lahat sa kadiliman at isang ganap na kabibinging katahimikan. Ang pinto ng kwarto sa ospital ay bumukas. Isang doktor na nasa mga 50 anyos, may seryosong muka at makakapal na salamin ang pumasok. Si Dr. Morales. Lumapit ito kay Catherine. Muli nagsimula ang isang pag-uusap na walang tunog para kay Daniel. Itinuon ni Daniel ang lahat ng kanyang lakas sa pagbabasa ng mga labi, sa pag-unawa sa mga ekspresyon. Narinig niya ang mga salitang severe trauma, cochlear nerve damage, irreversible. Ang mga salitang medikal ay dayuhan, ngunit ang kahulugan ay malinaw na malinaw. Nakita niya ang dahan-dahang pagkawala ng kulay sa mukha ni Catherine. Ang kamay nito ay napakapit sa braso ng doktor. No. Doc, are you sure? There must be something? An operation? Anything? Nabasa niya ang mga salitang iyon sa desperadong paggalaw ng mga labi nito. Umiling ang doktor, isang mabagal at malungkot na pag-iling. I'm sorry, based on all the tests, the damage is permanent. He has lost his hearing completely. Permanent. Completely. Ang dalawang salita ay parang suntok na bumaon sa sikmura ni Daniel, nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang imperyong binuo niya sa pamamagitan ng pakikinig, sa bawat oportunidad, sa bawat bulong ng panganib, sa bawat usapan sa boardroom, lahat ay guguho dahil hindi na niya maririnig ang mga ito. Ang lalaking kumokontrol sa bilyon-bilyon sa isang tawag lang sa telepono ay hindi na muling makakarinig ng telepono. Bumagsak si Catherine sa upuan, ng mga kamay ay napasapo sa muka. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa isang tahimik na pag-iyak. Nagpaalam ang doktor at lumabas. Iniwan silang dalawa sa loob ng kwartong tila lumiliit bawat segundo. Humiga si Daniel, ang mga mata ay nakapako sa puting kisame. Ang mundo niya ang maingay, magulo
at makapangyarihan niyang mundo ay naglaho na. Ang naiwan ay isang vacuum, isang walang hanggang katahimikan. Dahan-dahan nilapitan siya ni Catherine. Umupo ito muli sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mukha nito nang iangat nito mula sa mga palad ay basang-basa sa luha. Ang itsura nito ay larawan ng isang pusong nawasak. "I'm so sorry, Daniel. I'm so sorry." Bulong nito ang mga salita ay nababasa niya sa mga labi nito. "I'm here for you. We will get through this. I love you." Pero bago pa man tuluyang mabuo ang maskara ng perpektong pagdadalamhati sa isang kislap mata, na marahil ay hindi nito namalayan nakita ito ni Daniel. Isang saglit na paglihis ng mga mata nito, isang bahagyang pagkunot ng noo. Hindi ito awa, hindi ito pagmamahal, hindi ito lungkot para sa kanya. Ito ay pagkadismaya, isang malamig kalkuladong pagkadismaya. Ang uri ng pagkadismaya na nararamdaman ng isang tao kapag ang isang mahalagang investment ay biglang bumagsak ang halaga. Nawala rin ito kaagad, napalitan ng isang masidhing pag-aalala ng mga halik sa kanyang kamay. Ngunit nakita niya, sa gitna ng kanyang bagong mundong, walang tunog iyon ang unang bagay na naging malinaw na malinaw. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata at ipiniling ang ulo palayo patungo sa bintana. Isang mainit na likido ang gumapang mula sa gilid ng kanyang mata, dumaloy sa kanyang sentido at nabasa ang unan. Isang luhang walang tunog para sa isang buhay na wala na ring tunog. At sa kaibuturan ng kanyang bagong tuklas na katahimikan, isang malamig na takot, ang nagsimulang gumapang isang takot na hindi tungkol sa kanyang pandinig, kundi tungkol sa babaeng katabi niya. Ang pagbabalik ni Daniel sa kanyang mansyon sa tabi ng dagat ay hindi isang pag-uwi. Ito ay isang pagpasok sa isang pamilyar, ngunit dayuhang teritoryo. Ang dati maingay na tahanan na puno ng tunog ng alon na humahampas sa pribadong dalampasigan ng musikang jazz na palaging tumutugtog mula sa mga speaker at ng masiglang boses ni Catherine na nakikipag-usap sa telepono ay isa nang ngayong malawak na puntod. Habang itinutulak ang kanyang wheelchair, papasok sa naglalakihang pinto, ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na hihip ng aircon at ang nakakasilaw na sikat ng araw na tumatama sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang mga salaming pader na dating nagbibigay ng perpektong tanawin ng bughaw na dagat ngayon ay tila mga harang na naghihiwalay sa kanya sa isang mundong hindi na niya maririnig. "Welcome home, darling," sabi ni Catherine. Ang mga salita ay nabasa niya sa labi nito. Ang ngiti nito ay perpekto, ang mamahaling bestida nito ay walang gusot, ngunit ang mga kilos nito ay tila rehearsed. Para siyang namamahala sa paglipat ng isang babasaging kargamento, hindi sa pagsalubong sa minamahal na nagbalik. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ehersisyo ng pasensya at pagdudusa. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa parehong ritual. Gigisingin siya ni Catherine sa pamamagitan ng marahang pagtapik sa kanyang balikat. Sa kanilang malawak na dining area, sa harap ng isang malaking whiteboard na ipinabili ni Catherine, doon sila mag-uusap. Ang mga sulat ni Catherine sa whiteboard ay maikli, walang emosyon, at madalas ay nakasulat sa malalaking letra na para bang ang pagkabingi niya ay nakaapekto rin sa kanyang paningin. "Pirmahan mo itong mga papeles. May meeting ka mamaya sa Zoom. Darating ang mga magulang ko bukas." Pakiramdam ni Daniel ay isa siyang batang pinapagalitan, isang pasanin na kailangang alalayan sa bawat hakbang. Ang lalaking dating nagpapatakbo ng mga board meeting sa isang kumpas lang ng kamay ay kailangan na ngayong umasa sa isang whiteboard para malaman ang kanyang schedule. Ang bawat salita na isinusulat ni Catherine ay isang sampal sa kanyang nawawalang kapangyarihan at dignidad. Mas malala pa ang sitwasyon sa mundo ng negosyo. Ang kanyang unang Zoom meeting mula nang umuwi siya ay isang purong impyerno. Sa screen nakikita niya ang mga mukha ng kanyang mga board member sa maliliit na kahon. Ang mga bibig nila
ay sabay-sabay na gumagalaw. May tumatawa, may sumiseryoso ang mukha, may nagtataas ng kamay. Isang sayaw ng mga imaheng walang tunog. Si Ricardo, ang kanyang tapat na CEO at matalik na kaibigan, ay nasa tabi niya nagsisilbing interpreter, mabilis na isinusulat sa isang laptop ang mga mahahalagang punto ng usapan. Ngunit mabagal ito. Huli. Habang binabasa ni Daniel ang isinulat ni Ricardo, tapos na ang usapan at lumipat na sa ibang paksa. Nakikita niya ang mga nag-aalalang tingin ng kanyang mga kasosyo. Ang mga ngiti ng awa, ang mga sulyapang ipinupukol nila sa isa't isa kapag inaakala nilang hindi siya nakatingin. Dati, kinatatakutan ng kanyang matalas na isip at mabilis na pagdedesisyon. Ngayon, siya ay isang hari sa kanyang trono na hindi na nakakarinig sa kanyang mga nasasakupan. Isa siyang simbolo na unti-unting nawawalan ng kahulugan. Sa gitna ng lumalaking frustrasyon na ito, dumating si Leah. Ipinakilala siya ni Catherine isang hapon. She's the new house help, specifically hired to assist you. Isinulat nito sa whiteboard na may kasamang pag-ikot ng mata na nagsasabing, para hindi na ako ang mahirapan sa'yo. Si Leah ay nasa mga 25 anyos. Payak ang kanyang itsura. Nakasuot ng malinis at plansadong uniforme. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng bun. Ngunit ang kanyang mga mata doon nagkaroon ng kaibahan. Hindi ito nagpapakita ng awa na siyang palaging nakikita ni Daniel sa mata ng lahat. Ang mga mata ni Leah ay may dalang isang tahimik na pag-unawa, isang kalmadong presensya. Lumapit ito sa kanya at yumuko ng bahagya. Sa halip na gumamit ng malaking whiteboard, naglabas ito ng isang maliit personal na notebook. Ang sulat kamay nito ay malinis at malinaw. Ako po si Leah. Narito po ako para tumulong sa inyo. Ngumiti ito pagkatapos isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Tumangulang si Daniel, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng bahagyang paggaan ng loob. Naging malinaw agad ang pagkakaiba ni na Catherine at Leah. Si Catherine ay laging nagmamadali iritable. Ang presensya nito ay maingay kahit sa katahimikan. Ang mga kilos nito ay malalaki at demanding. Si Leah naman ay gumagalaw na parang tubig tahimik mahusay at halos hindi mo mapapansin ngunit palaging naroon kapag kailangan mo. Inaayos ni Leah ang kanyang opisina sa bahay nang hindi niya kailangang utusan. Ang kanyang mga dokumento ay laging nasa tamang pagkakasunod-sunod. Palaging may isang baso ng tubig sa kanyang tabi. Hindi ito nagsusulat para mag-utos. Nagsusulat ito para mag-alok. Gusto niyo po ba ng kape? Sir, maganda po ang sikat ng araw ngayon. Baka gusto niyong maglakad-lakad sa hardin. Ang mga maliliit na sulat na ito na madalas niyang iniiwan sa kanyang mesa ay parang mga munting sinag ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Hindi ito nagtatanong tungkol sa negosyo o sa kanyang kalusugan. Napapansin nito ang mga simpleng bagay, ang panahon, ang mga bulaklak, ang pagbabago ng kulay ng langit. Mga bagay na kinalimutan na ni Daniel na pahalagahan. Ang rurok ng kanilang magkaibang pag-uugali ay sumapit isang gabi habang sila ni Catherine ay naghahapunan. Nasa gitna sila ng isang tahimik na pagkain sa kanilang malawak na dining hall. Sinusubukan ni Catherine na ipaliwanag ang tungkol sa isang paparating na charity ball, isang mahalagang social event kung saan kailangan nilang dumalo. Paulit-ulit nitong isinusulat sa isang papel ang mga pangalan ng mga importanteng tao na makakasalamuha nila. Hindi naintindihan ni Daniel ang isang pangalan. Itinuro niya ito, kumunot ang kanyang noo. Kinuha ni Catherine ang papel at isinulat muli ang pangalan, mas malaki, mas mariin. Umiling pa rin si Daniel, hindi pamilyar sa apelyido. Sa isang iglap ng matinding pagkayamot, ibinalibag ni Catherine
ang ballpen sa mesa. Gumawa ito ng isang matinis na kalansing na hindi narinig ni Daniel, ngunit nakita niya ang marahas na pagtalbog nito bago ito gumulong at nahulog sa sahig. Ayoko na nakakapagod. Nabasa niya ang isinigaw ng mga labi nito, ang mukha nito ay namumula sa galit. Bakit ba ang hirap mong kausapin? Napatitig lang si Daniel, ang puso niya ay tila pinipiga. Ang kahihiyan at sakit ay naghalo. Sa harap niya ang babaeng pakakasalan niya, ay tinitingnan siya na parang isang sirang laruan na ayaw na nitong ayusin. Bago pa man siya makakilos, isang anino ang dumaan sa kanyang gilid. Si Leah. Tahimik nitong pinulot ang ballpen mula sa sahig. Hindi ito tumingin kay Catherine. Sa halip lumapit ito kay Daniel. Kinuha nito ang isa pang malinis na papel mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng chandelier, isinulat nito sa malinis at payapang sulat kamay. "Huwag niyo na lang po intindihin, sir. Mas maganda pong pagmasdan ang paglubog ng araw sa dagat." Itinuro nito ang malaking salaming bintana. Napatingin si Daniel. Sa labas ang langit ay nag-aalab sa kulay kahilrosas at lila. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw ng karagatan. Isang perpektong tanawin na hindi man lang niya napansin dahil sa tensyon sa loob ng silid. Nang ibalik niya ang tingin kay Leah, nakangiti na naman ito, ang parehong simple at tunay na ngiti. Pagkatapos ay yumuko ito at tahimik na bumalik sa kusina, iniwan ang sulat sa mesa. Tiningnan ni Daniel ang sulat, pagkatapos ay ang ballpen na itinapon ni Catherine na ngayon ay nasa ibabaw na muli ng mesa. Magkatabi ang dalawang bagay, isang simbolo ng galit at pagkasuklam at isang simbolo ng simple at payapang pag-aalaga. Sa sandaling iyon, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang buhay, isang kakatwang init ang gumapang sa dibdib ni Daniel. Isang init na hindi nagmula sa mamahaling pagkain sa kanyang plato o sa karangyaan ng kanyang tahanan. Ito ay ang init ng isang simpleng kabaitan na nagmumula sa isang estranghero. At sa loob ng maraming buwan iyon, ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi siya ganap na nag-iisa. Lumipas ang 6 na buwan na parang isang mahabang panaginip, isang panaginip na walang tunog. Nasanay na si Daniel sa kanyang bagong mundo. Ang kanyang mga mata na ang nagsisilbing kanyang tainga. Natuto siyang unawain ang mga hindi sinasabi, ang mabilis na pag-iwas ng tingin, ang pilit ng ngiti, ang bahagyang panginginig ng kamay. Ang kanyang mansyon ay naging isang teatro ng pagkukunwari, kung saan ang bawat tao ay may ginagampanang papel. Ang papel ni Catherine ay ang sa isang martir na kasintahan. Sa harap ng publiko sa mga social event na pilit siyang isinasama, siya ang perpektong imahe ng isang babaeng tapat na nag-aalaga. Hinahawakan niya ang braso ni Daniel, bumubulong sa kanyang tainga, kahit alam niyang wala siyang maririnig, at matiyagang nagsusulat sa isang eleganteng maliit na notepad para isali siya sa usapan. Ngunit kapag sila na lang ang maskara, ay nalalaglag. Ang kanyang mga pag-aalaga ay nagiging mga utos na nakasulat sa whiteboard. Madalas na siyang nawawala sa bahay, palaging may dahilan: lunch with friends, charity committee meeting, spa day. Mga paalam na isinusulat niya sa salamin ng banyo gamit ang lipstick bago umalis, habang si Daniel ay nagkukunwaring tulog pa. Ang papel naman ni Leah ay nanatiling simple, ang tahimik na anino na nagbibigay ng kaayusan sa bahay. Ngunit para kay Daniel, si Leah ay higit pa roon. Siya ang kanyang kalendaryo, ang kanyang orasan, ang kanyang bintana sa labas. Siya ang nagpapaalala sa kanya ng mga schedule ng gamot, ang nag-aayos ng kanyang mga libro ayon sa gusto niya. At higit sa lahat, siya ang nagbibigay sa kanya ng mga maliliit na sandali ng normalidad. Isang hapon, habang nagbabasa si Daniel sa kanyang study, nakita niya si Leah sa hardin sa pamamagitan ng salaming pader. May kausap ito sa telepono. Hindi ito nakatingin sa direksyon niya. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito, ang paraan ng pagkagat nito sa ibabang labi. Maya-maya nakita niyang tumalikod ito at ang mga balikat nito
ay nagsimulang mayanig. Umiiyak ito. Tahimik na umiiyak. Isang kuryosidad ang pumukaw kay Daniel. Sino ang kausap nito? Anong problema nito? Sa unang pagkakataon, ninais niyang marinig ang isang pag-uusap. Ninais niyang malaman ang kwento sa likod ng mga luhang iyon. Ang babaeng palaging nagbibigay ng kapanatagan sa kanya ay may sarili palang binubuhat na pasanin. Nang bumalik si Leah sa loob, ang mga mata nito ay bahagyang namumugto, ngunit pilit itong ngumiti nang makita siya. Walang sinabi si Daniel, ngunit itinatak niya sa kanyang isipan ang nakita. Kinagabihan ng tensyon sa pagitan ni Daniel at Catherine ay umabot sa bagong antas. "We need to talk." Isinulat ni Catherine sa whiteboard. Ang dulo ng marker ay halos bumaon sa sobrang diin. Tumango si Daniel. "My parents are asking. Our friends are asking." Patuloy nito. "Kailan nating itutuloy ang kasal? It's been 6 months. People are starting to talk." Tiningnan siya ni Daniel, ang kanyang mga mata ay blanko. Kasal. Sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng kanilang malamig na samahan. "I know it's hard for you right now." Isinulat ni Catherine, bahagyang lumambot ang pagkakasulat. "But this will be good for us. It will show everyone that we are strong, that we can overcome this, that you are still in control." Ngunit hindi iyon ang nabasa ni Daniel. Ang nabasa niya sa pagitan ng mga salita ay, "Kailangan nating ituloy ang kasal para masigurado ang pera at posisyon ko. Kailangan nating ipakita sa lahat na wala pa ring nagbago." Bago pa man siya makasagot, pumasok si Ricardo sa study. Ang mukha nito ay may dalang kakaibang sigla, isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Daniel. "Daniel, may maganda akong balita," sabi nito, habang mabilis na nagtatype sa tablet na dala-dala para mabasa ni Daniel. "May nakausap akong espesyalista sa Singapore, isang pioneer sa isang bagong uri ng cochlear implant surgery. Very advanced, very experimental, pero mataas ang success rate." Nabigla si Daniel. Singapore. Operasyon, pag-asa, mga salitang matagal na niyang ibinaon. Ano ang sinasabi niya? Tanong ni Catherine kay Ricardo. Ang boses ay puno ng iritasyon dahil hindi siya kasali sa usapan. May posibilidad na makarinig ulit si Daniel. Sagot ni Ricardo sa kamuling nag-type. Para kay Daniel, "It's a 60% success rate, pare. But it's risky and expensive, very expensive." Hindi pinansin ni Daniel ang huling dalawang salita. 60%. Sa mundong wala ng kasiguraduhan, ang 60% ay parang 100% na. Isang kislap ng liwanag sa dulo ng isang napakahabang lagusan. "No." Mabilis na sabi ni Catherine, ang boses nito ay matigas. Napatingin sa kanya ang dalawang lalaki. Napansin ni Catherine na hindi siya naiintindihan ni Daniel, kaya kinuha niya ang marker at nagsulat sa whiteboard sa malalaking letra. "Too risky, too expensive. Paano kung hindi gumana? Sayang lang." Napako ang tingin ni Daniel sa mga salitang yon. Sayang lang. Ang kanyang pagkakataong muling makarinig ay isang sayang para dito. Ang kanyang pag-asa ay isang masamang investment. Ang kanyang kaluluwa ay tila sinampal. Ang pagkadismayang nakita niya sa mga mata nito sa ospital ay narito na naman hayagan at walang takip. "Catherine, this is his only chance," mariing sabi ni Ricardo. "At paano kung may mangyaring masama? Paano kung magkakomplikasyon?" Giit ni Catherine, "He's stable now. Let's not push it. We can manage." Ang ibig sabihin ng "we can manage" ay kaya ko nang tiisin basta't tuloy ang kasal. Naintindihan niyo ni Daniel ng buong linaw. Sa gitna ng tensyonadong katahimikan, isang marahang katok sa pinto ang pumukaw sa kanilang atensyon. Pumasok si Leah, may dalang isang tray ng tsa. Natigilan ito nang makita ang mabibigat na mukha ng 3 tao sa silid. Naramdaman nito ang bigat ng atmosfera. Ang mga mata nito ay napunta sa whiteboard sa mga salitang isinulat ni Catherine.
Nakita ni Daniel ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito habang binabasa ang mga ito. Pagkatapos ang tingin nito ay napunta kay Daniel. Nakita nito ang sakit at kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Dahan-dahan nitong inilapag ang tray sa isang maliit na mesa. Sa isang iglap ng tapang na hindi inaasahan ng lahat, kinuha nito ang kanyang maliit na notebook. Mula sa bulsa pumilas ng isang pahina at kumuha ng ballpen. Naglakad ito papunta kay Daniel sa harap ni na Catherine at Ricardo. Yumuko ito at iniabot ang papel. Ang nakasulat sa malinis at payak na sulat kamay ay 5 salita. "Kailangan niyo pong subukan, sir." Tumingala si Daniel sa kanya nagtataka. Nagpatuloy si Leah sa pagsusulat sa likod ng papel. Ang kamay nito ay bahagyang nanginginig ngunit determinado. Karapatan niyong marinig muli ang tunog ng alon. Iyon lang, isang simpleng pangungusap. Ngunit para kay Daniel ang mga salitang iyon ay mas malakas pa sa sigaw. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa panganib. Ito ay tungkol sa kanya bilang isang tao. Tungkol sa kanyang karapatang maranasan muli ang isa sa mga pinakasimpleng bagay na nagbibigay buhay. Tumingin siya kay Catherine na nakatitig kay Leah na may halong galit at pagkamuhi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ricardo na nakangiti ng bahagya na parang nasasaksihan ng isang bagay na espesyal. Sa huli ang tingin niya ay bumalik kay Leah. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang takot o pag-aalinlangan. Ang nakita niya ay purong pananampalataya. Pananampalataya sa kanya. Kinuha ni Daniel ang tablet mula kay Ricardo at nag-type ng isang maikling pangungusap. Ipinakita niya ito sa kanyang kaibigan. "Book the flight. Tayong 2 lang." Umalis si Daniel sa silid nang hindi na muling tinitingnan si Catherine. Habang naglalakad siya sa pasilyo, lumingon siya. Nakatayo pa rin si Leah sa may pinto ng study, hindi gumagalaw. Nakita niya itong nag-antanda ng krus. Ang mga labi nito ay bumubulong ng isang tahimik na panalangin. Isang panalangin para sa kanya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Daniel na ang 60% ay sapat na. Higit pa sa sapat. Ang operating room sa Singapore ay malamig, puti at impersonal. Habang nakahiga si Daniel sa makitid na higaan, napapaligiran ng mga makinang hindi niya maintindihan at mga taong nakasuot ng asul na uniforme. Naramdaman niya ang isang pambihirang kapayapaan. Ito na yon, ang huling sugal. Kung mabigo, babalik siya sa kanyang tahimik na bilangguan. Kung magtagumpay, mabubuhay siyang muli. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng anesthesia ay ang mukha ni Ricardo sa salaming bintana ng operating room. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Ang kanyang paggising ay dahan-dahan. Una ay ang pakiramdam ang kirot sa likod ng kanyang kanang tainga, ang tuyong lalamunan, ang bigat ng kumot. Pagkatapos ay ang amoy, ang pamilyar na amoy ng ospital. At sa huli, dumating ang tunog. Hindi ito isang malakas na tunog. Sa simula ito ay isang mahinang ugong parang kuryente. Pagkatapos, isang paulit-ulit na tunog. Beep! 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 Ang tunog ng heart monitor sa tabi ng kanyang kama. Napamulat si Daniel. Ang simpleng tunog na yon ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Mas matamis pa sa anumang symphony, mas makahulugan pa sa anumang kanta. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha, dumadaloy sa kanyang mga sentido, nababasa ang gasa na nakabalot sa kanyang ulo. Tumayo si Ricardo mula sa silyang kinauupuan nito sa sulok. Lumapit ito, ang mukha ay hindi maipinta. "Pare, naririnig mo ba ako?" Ang boses ni Ricardo. Garalgal, medyo malayo na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig, ngunit naroon. Malinaw. Bawat pantig. Tumango si Daniel, hindi makapagsalita dahil sa sobrang emosyon. Tumawa siya habang umiiyak, isang tunog na nagtagal bago niya muling narinig mula sa sarili. Niyakap siya ng kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, ang 2 makapangyarihang lalaki ay parang mga batang muling nagkita matapos ang mahabang panahon.
It worked, pare. It worked, bulong ni Ricardo. Ang mga sumunod na araw ay isang paglalakbay ng muling pagtuklas. Ang bawat tunog ay bago at kamangha-mangha. Ang kaluskos ng pahayagan. Ang tunog ng tubig mula sa gripo. Ang pag-uusap ng mga nurse sa labas ng kanyang kwarto. Ang mahinang ugong ng aircon. Ang mundo ay muling napuno ng buhay. Ang sabi ng doktor, ang operasyon ay naging beyond successful. Kailangan pa ng ilang linggong therapy para masanay ang kanyang utak sa mga signal mula sa implant, ngunit sa kalaunan ang kanyang pandinig ay magiging halos normal. Sa ikatlong araw, habang nag-aalmusal sila ni Ricardo sa kanyang kwarto, nakaramdam si Daniel ng kakaibang pag-aatubili. Ricardo, sabi niya ang sariling boses, ay medyo dayuhan pa sa kanyang pandinig. Huwag muna nating sasabihin kahit kanino. Natigilan si Ricardo, hawak ang isang tasa ng kape. Ano ang ibig mong sabihin? Lalo na kay Catherine. She needs to know she's your fiancé. Umiling si Daniel. Ang alaala ng mukha ni Catherine, ang mga salitang nakasulat sa whiteboard, too risky, too expensive, ay sariwa pa sa kanyang isipan. Ang pagkadismaya, ang pagtutol. 6 na buwan, pare. Mahina niyang sabi. Sa loob ng 6 na buwan para akong salamin, nakikita ko ang refleksyon ng lahat ng tao sa paligid ko. Ang awa, ang pagkainis, ang pagmamalasakit na pilit. Ngayon may pagkakataon akong marinig ang sinasabi nila kapag akala nila hindi ako nakikinig. Naintindihan ni Ricardo ang ibig niyang sabihin. Ang matalas na isip ni Daniel bilang negosyante ay muling gumagana, ngunit ngayon, hindi negosyo ang pinag-uusapan. Ito ay isang bagay na mas personal. Gusto kong malaman kung sino ang tunay. Pagpapatuloy ni Daniel ang boses ay mas matatag na. Gusto kong malaman kung ang mga luha ni Catherine sa ospital ay totoo. Gusto kong malaman kung bakit siya tutol sa operasyong ito. At sandali siyang natigilan. Gusto kong malaman kung bakit isang simpleng good luck na sulat mula kay Leah ay mas naramdaman ko kaysa sa lahat ng mamahaling regalo ni Catherine. Bumuntong hininga si Ricardo. Daniel, this is a dangerous game. Masasaktan ka lang. Mas masakit ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Sagot ni Daniel, I need to do this for my own peace of mind. Magpapanggap akong bigo ang operasyon. Ikaw lang ang makakaalam ng totoo. Please pare, I need you on this. Matagal na tinitigan ni Ricardo ang kanyang kaibigan. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, ang parehong determinasyong nagtayo ng kanilang kumpanya mula sa wala. Tumango ito ng dahan-dahan. Okay, I'm with you. Pero mag-iingat ka. Ang kanilang pagbabalik sa Cebu ay ang unang yugto ng kanilang plano. Sumalubong sa kanila si Catherine sa airport. Mula sa malayo nakita na siya ni Daniel. Perpekto ang pagkakaayos ng buhok, suot ang isang mamahaling puting bestida na katago ang mga mata sa likod ng malalaking sunglasses. Habang papalapit sila, tinanggal nito ang salamin. Ang mukha nito ay maingat na inihanda para magpakita ng kalungkutan. Nakita ni Daniel ang bahagyang pagbagsak ng mga balikat nito, ang simpatikong pagngiwi ng mga labi. Isang perpektong pag-arte. Nang makalapit si Ricardo, umiling ito nang bahagya kay Catherine, isang senyas na napagkasunduan na nila. I'm so sorry, Catherine. Sabi ni Ricardo, ang boses ay malungkot. It didn't work. The doctor said, there's nothing more they can do. Niyakap ni Catherine si Daniel. Oh, darling. I'm so sorry. Bulong nito ang mga salitang nababasa ni Daniel sa mga labi nito. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang pabango nitong amoy bulaklak. Ngunit ang yakap ay tila walang laman, isang obligasyon. Habang magkayakap sila, ang mukha ni Catherine ay nasa ibabaw ng balikat ni Daniel, nakaharap kay Ricardo. Hindi nito alam
na ang mikropono sa loob ng tainga ni Daniel ay gumagana ng perpekto. Narinig niya ang mahinang buntong hininga nito, isang tunog ng pagod at pagkadismaya. Pagkatapos tumalikod si Catherine na para bang kukuha ng panyo sa kanyang bag, inilabas nito ang kanyang telepono. Sa pag-aakalang si Daniel ay nasa likod niya abala sa pagupo sa wheelchair na inihanda at si Ricardo ay kausap ang airport staff, nagsimula itong mag-dial. Itinapat nito ang telepono sa bibig. Ang boses ay isang pabulong na halos hindi maririnig. Kung ikaw ay may normal na pandinig. Dad? Narinig ni Daniel ang boses ni Catherine, malinaw matalas at walang bahid ng kalungkutan. It's me. Isang saglit na katahimikan. Bigo. The operation failed. Sabi nito ang boses ay malamig at businesslike. Oo, sayang ang pera. Pero hindi ito ang oras para dyan. Huminto ito nakikinig sa kabilang linya. Hindi mariin itong sabi. We proceed with Plan B. Kailangan nating bilisan ang kasal bago pa siya magbago ng isip o may iba pang mangyari. This is our only window. I'll handle him. Just prepare the papers. Pinatay nito ang tawag. Huminga ito ng malalim at nang humarap itong muli kay Daniel, ang mukha nito ay muling nabalot ng maskara ng isang nag-aalalang kasintahan. Ngumiti ito ng malungkot at lumuhod sa harap ng kanyang wheelchair. Let's go home, darling, sabi nito, hinahaplos ang kanyang pisngi. I'll take care of you. Nakatitig lang si Daniel. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya ang katotohanan. At ang tunog nito ay mas malamig pa sa bakal. Nagsimula na ang kanyang laro. At ngayon, alam na niya ang mga patakaran. Ang mansyon na dating isang tahimik na bilangguan para kay Daniel ay naging isang teatro ng mga bulong. Ang kanyang pagpapanggap bilang bingi ay naging kanyang pinakamalakas na sandata. Ang mga taong dati mo maingat sa kanilang sinasabi sa paligid niya ay malaya nang nag-uusap sa pag-aakalang ang kanilang mga salita ay nawawala sa hangin. Ngunit naririnig niya ang lahat. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa parehong kasinungalingan. Gigisingin siya ni Catherine sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang noo. Ngunit ang naririnig ni Daniel ay ang buntong hininga ng pagkainis nito bago pa man dumampi ang mga labi nito sa kanyang balat. Maghahanda ito ng almusal, ngunit naririnig niya ang pagbulong nito sa sarili sa kusina. Kailan ba matatapos to? Ang mga pag-uusap ni Catherine sa telepono ang naging pinakamalinaw na bintana sa tunay nitong pagkatao. Madalas kapag si Daniel ay nasa kanyang study, nagkukunwaring abala sa pagbabasa ng mga ulat, sa pananalapi si Catherine ay maglalakad-lakad sa terrace. Sa labas, ang salaming pinto ay bahagyang nakaawang. Akala nito, ligtas siya. Isang hapon narinig niya itong kausap ang ama nito, si Andres. Dad, I'm trying. Sabi ni Catherine, ang boses ay iritado. Pero hindi madali. He's distant. Parang laging may iniisip. Hindi ko na nga alam kung paano siya aakitin para pumayag na sa petsa ng kasal. Isang saglit na katahimikan. Ano no? Hindi ko gagawin yan. Bulalas ni Catherine. Hindi ako magpapabuntis para lang itali siya. That's barbaric. Muli katahimikan. Alam ko na ito na lang ang pag-asa ng kumpanya. Mas mahina na ang boses nito, puno ng pag-aatubili. Pero, God, Dad, give me some time, I'll find a way, a cleaner way. Napakuyom si Daniel ng kanyang kamao sa ilalim ng mesa, plano B, ang kasal. At ngayon mayroon pa palang mas desperadong hakbang. Hindi na lang pera ang habol ng mga ito. Gusto nilang angkinin ang buong hinaharap niya sa pamamagitan ng isang anak. Ang pag-iisip pa lang ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkasuklam. Sa kabilang banda, ang mundo ni Leah ay nagbigay ng ibang uri ng tunog. Kapag naglilinis ito ng bahay, madalas itong kumakanta. Mga luma-malumanay na kundiman. Ang boses nito ay hindi perpekto, ngunit puno ito ng damdamin, isang purong tunog.
na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa malamig na mansyon. Ang mga awit ay tungkol sa pag-ibig, pangungulila at pag-asa, mga damdaming tila nawala na sa bahay na yon. Minsan, narinig niya itong kausap ang ina nito sa telepono habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin. "Nay, opo. Ayos lang po ako dito." Sabi ni Leah, ang boses ay masigla at malambing. "Kumusta po ang pakiramdam niyo? Naiinom niyo po ba ang gamot sa tamang oras?" Nakinig si Daniel mula sa bintana ng kanyang study. "Huwag po kayong mag-alala sa pera, Nay. May naipon po ako. Sapat po para sa susunod na check-up niyon," patuloy ni Leah. Hindi po ako nahihirapan. Mabait po si Sir Daniel." "Oo, Nay. Tahimik lang po siyang tao pero ramdam ko na mabuti ang puso niya." Mabuti ang puso niya. Ang mga salitang yon ay tumama kay Daniel na parang kidlat. Sa kabila ng kanyang pagkukunwari, sa kabila ng kanyang pagiging malamig at malayo, may isang taong nakikita pa rin ang kabutihan sa kanya. Isang taong hindi nakakakilala sa kanya noong siya'y nasa tuktok, ngunit nirerespeto siya ngayon sa kanyang pinakamababang kalagayan. Isang araw, isang insidente, ang lalong nagpakita ng kaibahan ng dalawang babae. Dumating ang isang delivery ng isang mamahaling kwintas na may mga diamante, isang peace offering na binili ni Daniel online para kay Catherine, bahagi ng kanyang pagkukunwari. Iniabot ito ni Leah sa kanya habang siya ay nagbabasa sa sala. Ipinakita ni Daniel ang kahon kay Leah at sinenyasan na buksan ito. Nang makita ni Leah ang kumikinang, naalahas ng laki ang mga mata nito sa paghanga. "Napakaganda, sir." Bulong nito sa sarili, iniisip na hindi siya naririnig. Sinenyasan ni Daniel na para bang nagtatanong, "Para sa'yo." Isang biro lang, isang pagsubok. Agad na umiling si Leah, ang mukha ay namula. Dahan-dahan itong isinara ang kahon at ibinalik sa kanya. Kinuha nito ang kanyang maliit na notebook at nagsulat. "Masyadong mahalaga po yan, sir. Ang mga bagay na galing sa pawis at pagod, yun po ang tunay na may halaga." Pagkaalis ni Leah, napaisip si Daniel, ang mga bagay na galing sa pawis at pagod. Maya-maya bumaba si Catherine, suot ang isang roba de seda. Ibinigay ni Daniel ang kahon sa kanya. "Oh darling, it's exquisite." Sigaw nito, ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Agad nitong isinuot ang kwintas at humarap sa malaking salamin sa pader. "Perfect, this will look amazing with my new gown for the Del Mar Charity Ball." Hinalikan siya nito sa pisngi. "Thank you, baby. You always know what I want." Walang tanong kung saan ito galing, walang pag-uusisa sa halaga. Tiningnan niya ito bilang isang bagay na nararapat lang sa kanya. Isang palamuti. Kinagabihan narinig ni Daniel ang isa pang pag-uusap ni Leah sa telepono, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang tono. "Hindi, Lani, hindi ko kayang tanggapin yan," sabi ni Leah sa kausap na tila isang kaibigan. "Utang na loob ko na sayo, pero hindi ko pwedeng dagdagan pa. Ayokong mabaon sa utang. Gagawa ako ng paraan." May binanggit tungkol sa operasyon at ospital. Naintindihan ni Daniel na ang pera para sa ina nito ang pinag-uusapan. "Kaya ko to," sabi ni Leah sa huli, ang boses ay nanginginig ngunit determinado. "Kakayanin ko. Magdo-double shift ako kung kailangan, basta't gumaling lang si nanay." Pagkababa ng telepono, narinig ni Daniel ang isang mahinang hikbi. Kinabukasan, kinausap niya si Ricardo sa pamamagitan ng isang secure messaging app. "Daniel, pare. I need a favor. Find out everything you can about Leah's family, her mother's condition, how much the operation costs. Be discreet. Ayokong malaman niya. Ricardo." On it. "May problema ba, Daniel?" "Wala. Just a feeling. I think she's a good person caught in a bad situation. Ricardo, roger that. By the way, about Catherine, my source confirmed it. She's been having lunches at a private suite in the Crimson Hotel. Hindi lang siya mag-isa. Daniel, I know. Hayaan mo lang siya. Let her dig her own grave.
The deeper the better. Isinara ni Daniel ang laptop. Tumingin siya sa labas kung saan nagwawalis ng mga tuyong dahon si Leah sa hardin. Ang bawat kilos nito ay masipag at may dignidad. Isang babaeng handang magtrabaho hanggang buto para sa pamilya, ngunit hindi kailanman tatanggap ng limos. Sa kabilang banda sa loob ng bahay sa ikalawang palapag, naroon si Catherine, isang babaeng mayroon na ng lahat, ngunit handang isakripisyo ang dignidad para sa mas marami pa. Ang mga kasinungalingan sa kanyang paligid ay unti-unting nagiging malinaw. At sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ni Daniel na ang tanging tunog ng katotohanan sa kanyang buhay ay nagmumula sa mga pabulong na kanta at tahimik na panalangin ng babaeng pinakasimple sa lahat. Ang pagtataksil ay may iba't ibang anyo. Minsan ito ay isang bulong sa telepono, isang kasinungalingan na binitawan sa likuran mo. Ngunit ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil ay ang isinasampal sa iyong mukhahayagan, walang kahihiyan at may kasamang ngiti. Ito ang natuklasan ni Daniel sa isang gabing hindi niya malilimutan. Darling, isinulat ni Catherine sa whiteboard isang hapon, ang sulat nito ay masaya at elegante. May bisita tayo para sa hapunan mamaya. Isang business associate. Gusto raw niyang tumulong sa pagpapatakbo ng kumpanya habang nagpapagaling ka. I think it's a wonderful idea. Itinaas ni Daniel ang kanyang kilay, nagkukunwaring nagtatanong. Victor Serrano, isinulat ni Catherine at sa isang kislap mata, nakita ni Daniel ang isang kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pananabik at tagumpay. Victor Serrano. Ang pangalan ay parang kulog sa pandinig ni Daniel. Ang kanyang pinakamalaking karibal sa industriya. Isang ahas na matagal nang nag-aabang na matuklaw siya. At ngayon, ipinapasok ni Catherine ang ahas sa sarili niyang pugad. Hindi sumagot si Daniel. Tumangulang siya na parang walang alam, ngunit sa loob niya isang malamig na galit ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura. Ang laro ay umabot na sa bagong antas. Pagdating ng gabi ang hapagkainan ay inihanda na parang para sa isang hari. Ang pinakamahusay na kubyertos mga kandilang may pabango at isang mamahaling bote ng alak ang nakahain. Dumating si Victor suot ang isang mamahaling suit, ang buhok ay perpektong nakaayos at may dalang isang ngiting puno ng pagkukunwari. Daniel, my friend, it's so good to see you. Sabi ni Victor, ang boses ay malakas at puno ng pekeng simpatya. Lumapit ito at tinapik ang kanyang balikat. I heard about what happened. I'm so sorry. Umupo si Daniel sa kabisera ng mesa. Si Catherine ay umupo sa kanyang kanan at si Victor sa paanyaya ni Catherine ay umupo sa kanyang kaliwa. Nasa gitna siya ng dalawang traidor. Ang perpektong entablado. Nagsimula ang hapunan. Para sa isang tagalabas ito ay isang tahimik na pagkain. Para kay Daniel ito ay isang walang katapusang pagpapahirap. He looks good, doesn't he? Sabi ni Catherine kay Victor, ang boses ay parang pulot. The silence suits him, makes him look potic. Tumawa si Victor. Or just empty. Mahirap sigurong isipin na ang lalaking ito ay dating kinatatakutan sa boardroom. Ngayon hindi niya marinig kung pinagtatawanan na natin siya. Napahigpit ang hawak ni Daniel sa kanyang tinidor sa ilalim ng mesa. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang mukha na katuon sa pagkain na parabang wala siyang kamalay-malay. Don't be mean, saway ni Catherine, ngunit may halong pagbibiro. He's still the man I'm going to marry. Of course, sabi ni Victor, at narinig ni Daniel ang tunog ng pagdampi ng sapatos nito sa sapatos ni Catherine sa ilalim ng mesa. And I'm sure you'll be a very satisfied wife. Ang kanilang usapan ay nagpatuloy puno ng mga patagong pangaakit at tahasang pangiinsulto kay Daniel. Pinag-usapan nila ang kanyang mga kahinaan sa negosyo, ang mga proyektong maaari nilang
hawakan para sa kanya. Sa bawat salita parang unti-unting hinihiwa ang pagkatao ni Daniel piraso, bawat piraso. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para hindi tumayo at suntukin ang pagmumukha ni Victor. Nang si Leah ay pumasok para maghain ng dessert, naramdaman ni Daniel ang pagbabago sa atmospera. Ang nangiti ni Leah ay laging naroon, ngunit ang mga mata nito ay matalas. Nakita nito ang paraan ng pagdikit ni Catherine kay Victor. Nakita nito ang paraan ng pagtapik ni Victor sa kamay ni Catherine. Nakita nito ang tensyon sa mga balikat ni Daniel. Habang inilalapag ni Leah ang plato ng dessert, sa harap ni Daniel ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit. Sa mga mata ni Leah nakita ni Daniel ang isang tahimik na pag-aalala. Isang tanong. Ayos lang po ba kayo, sir? Tumango lang siya nang bahagya isang halos hindi mapansing kilos. Nang matapos ang hapunan nagpaalam si Victor. I'll walk you out. Alok ni Catherine kumakapit sa braso ni Victor na parang linta. Nagpaiwan si Daniel sa kanyang study, ang pinto ay bahagyang nakaawang. Naglakad sila papunta sa hardin. Ang mahinang ilaw mula sa mga poste sa labas ay lumikha ng mga anino, ngunit ang tunog ay malinaw na malinaw. I can't believe how brave you are staying with him, sabi ni Victor. I have no choice for now, sagot ni Catherine. Pero malapit na. Konting tiis na lang. Once the papers are signed. And then, tanong ni Victor. Hindi sumagot si Catherine. Sa halip narinig ni Daniel ang isang tunog na nagpayanig sa kanyang buong mundo. Ang tunog ng dalawang labi na nagtatagpo. Isang mahaba, mapusok na halik sa sarili niyang hardin, sa ilalim ng sarili niyang bubong. Nang maghiwalay sila, narinig niya ang hininga ni Catherine. Next weekend, Mykonos. Sinasabi ko sa kanya na may Fashion Week sa Hong Kong. I'll book the suite, bulong ni Victor. Sa sandaling iyon, isang matinding sakit ang gumuhit sa dibdib ni Daniel, isang sakit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong naganap ang aksidente. Hindi ito sakit ng isang nasirang puso. Ito ay ang sakit ng isang ganap na nawasak na tiwala at dignidad. Ang kanyang tahanan ay dinungisan. Ang kanyang pagkatao ay niyurakan. Napayuko siya sa kanyang mesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa sobrang higpit ng pagkuyom niya sa kanyang kamao, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Dugo. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto. Sir! Nag-angat siya ng tingin. Si Leah. Nakatayo sa may pinto, may dalang isang baso ng tubig. Ang mga mata nito ay napunta sa kanyang kamay, sa dugong tumutulo sa sahig na gawa sa kahoy. Ang mukha nito ay nagbago, mula sa pag-aalala, patungo sa pagkabigla. Walang salita ang namutawi sa kanilang pagitan. Hindi kailangan. Lumapit si Leah, hindi nag-atubili. Naglaho ito saglit at bumalik na may dalang first aid kit. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang upuan. Kinuha nito ang isang malinis na tela at marahang pinunasan ng dugo. Ang kanyang mga daliri ay malumanay, ngunit ang kanyang mga kilos ay tiyak. Habang ginagamot nito ang kanyang sugat, hindi tumingin si Daniel sa kanyang kamay. Nakatitig siya sa mukha ni Leah. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon. Walang tanong, walang pag-uusisa, tanging isang purong pag-aalaga. Nang matapos nitong lagyan ng benda ang kanyang palad, tumingala ito sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Sa mga mata nito, nakita ni Daniel ang isang emosyon na matagal na niyang hindi nakita mula sa kahit kanino, isang tunay, walang halong pag-aalala. Sa katahimikan ng gabing iyon, sa gitna ng kanyang nagdurugong kamay at nawasak na pagkatao, ang tahimik na presensya ni Leah ang nagsilbing kanyang tanging santuwaryo. Ang kanyang simpleng kilos ng pag-aalaga ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang salita ng pangaaliw. Hindi niya alam
Kung paano ngunit, sa sandaling iyon, alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Lumipas ang ilang araw matapos ang hapunan kasama si Victor. Ang sugat sa palad ni Daniel ay nagsimula nang gumaling, ngunit ang sugat sa kanyang pagkatao ay sariwa pa rin at kumikirot. Bawat ngiti ni Catherine ay parang asin na ibinubudbud dito. Ang bawat paghawak nito sa kanyang kamay ay parang paghawak ng isang taong may lason. Ang galit niya ay isang mabagal na apoy na patuloy na lumalaki sa loob niya. Naghihintay siya ng tamang panahon para ilabas ito. Isang pagkakataon para ibagsak ang lahat ng kasinungalingan sa isang iglap. Ngunit hindi pa ito ang oras, kailangan niyang magtiis. Ang pagkakataon ay dumating sa isang paraang hindi niya inaasahan. Isang maaliwalas na Huwebes ng hapon, nagpatawag si Catherine ng isang emergency tea party sa kanilang mansyon. Ang kanyang mga bisita, ang kanyang pinakamatalik na mga kaibigan, ang mga reyna ng alta sosyedad ng Cebu. Mga babaeng ang halaga ay sinusukat sa karats ng kanilang mga alahas at sa yaman ng kanilang mga asawa. Si Daniel ay nasa kanyang study, nakatabi lang ng sala kung saan gaganapin ang pagtitipon. Sadyang iniwan niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Gusto niyang marinig ang kanilang mga pinag-uusapan. Gusto niyang malaman kung gaano kalalim ang lason sa kanyang paligid. Narinig niya ang kanilang pagdating, ang kalansing ng kanilang mga pulseras, ang halakhakan na parang tunog ng mga basag na bote, at ang matataas na boses na puno ng chismis. Catherine, darling. You look stressed. Problema na naman ba si... Ano? Tanong ng isa, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Hey naku girls, wag na nating pag-usapan. Sabi ni Catherine, ngunit ang tono nito ay nag-aanyaya ng karagdagang tanong. Let's just say it's not easy being a saint. Isang tawanan ang sumunod. I can't imagine, sabi ng isa pa, paano mo natitiis living with a man who can't even hear you say I love you? Or I need money. Biro ng isa na sinundan ng mas malakas na halakhakan. Nakatayo si Daniel sa likod ng kanyang pinto, ang mga kamay ay nakasara nang mahigpit sa kanyang tagiliran. Ang bawat salita ay isang dagok. The worst part is the silence. Sabi ni Catherine, ang boses ay nagiging dramatiko. Nakakabaliw. Para akong nakatira, kasama ang isang multo. A very expensive piece of furniture. Maganda tingnan, pero walang silbi. Isang mamahaling muebles. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Daniel. Ganoon na lang pala ang tingin sa kanya ng babaeng pakakasalan niya. At least you have that new girl, the maid. Si Leah, mukha namang masipag. Siya na ang gumagawa ng lahat, di ba? Sabi ng isa. Narinig ni Daniel ang pag-snort ni Catherine. Oh, that one. Masyadong paimportante. Kung makaasta, akala mo pamilya siya dito. Laging nakasunod kay Daniel, laging nag-aalala. Nakakairita ang pagiging self-righteous niya. Nagpatuloy ang kanilang usapan, lalong lumalala ang kanilang mga komento. Pinagtawanan nila ang paraan ng pagsasalita ni Daniel noong una siyang nagising sa ospital. Pinag-usapan nila kung paano siya kawawa, tingnan sa mga social event. Bawat detalye ng kanyang kahinaan ay ginawa nilang katatawanan. Ang galit ni Daniel ay kumukulo na. Malapit na siyang lumabas. Malapit na niyang isigaw sa kanilang mga mukha ang lahat ng naririnig niya. Ngunit bago pa man siya makakilos, narinig niya ang isang bagong tunog. Ang marahang tunog ng isang tray na inilalapag sa mesa. Si Leah, papasok para maghain ng tsa at mga cake. Oh, nandito na pala ang tagapag-alaga. Sabi ng isa sa mga kaibigan ni Catherine, ang boses ay puno ng panunuya. Leah, be a dear, and pour us some more tea. Utos ni Catherine, hindi man lang tinitingnan si Leah. Narinig ni Daniel ang pagbuhos ng tsa. Tahimik, walang imik. You know, Catherine, sabi ng isa sa mga babae, tinitingnan si Leah mula ulo hanggang paa.
Masyado mong binibigyan ng muka ang mga katulong mo. Look at her. Para siyang nagmamay-ari ng lugar na ito. Hayaan mo na siya, sabi ni Catherine. Probisyana. They're all the same. They think being quiet is a sign of nobility. Nakakatawa. Sa sandaling iyon ang apoy sa loob ni Daniel ay sumabog. Hindi na niya kaya. Hindi niya kayang marinig na pati si Leah ang tanging taong nagpakita sa kanya ng tunay na kabaitan ay dinadamay sa kanilang kabulukan. Humakbang siya palabas, ngunit natigilan siya. Excuse me po, ma'am. Ang boses. Mahina nanginginig ngunit malinaw. Ang boses ni Leah. Natigilan ng lahat. Napatingin sila kay Leah na nakatayo sa tabi ng mesa. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Catherine. Ang kilay ay magkasalubong. Sabi ko po, pasensya na sa abala. Ulit ni Leah, mas matatag na ngayon. Pero hindi po tama ang mga sinasabi ninyo tungkol kay Sir Daniel. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Maging si Daniel ay natigilan sa likod ng pinto. At sino ka para sabihin sa amin kung ano ang tama at mali? Sabi ni Catherine, tumatayo ang mukha ay puno ng galit. You are just a maid. Katulong nga po ako. Sagot ni Leah tumingin ng diretso sa mga mata ni Catherine. Pero tao rin po ako. At ang taong pinag-uusapan ninyo ay ang amo ko. Isang mabuting tao na hindi nararapat sa mga salita ninyo. Ang tapang ni Leah ay nakakagulat. Ang isang babaeng halos hindi mo marinig magsalita ay ngayon hinaharap ang 4 sa pinakamakapangyarihang babae sa Cebu. How dare you? Sigaw ni Catherine. Itinaas nito ang kanyang kamay, handang sampalin si Leah. Wala kang karapatang magsalita sa bahay na ito? Napasara ng mata si Leah naghihintay sa sampal, ngunit hindi ito dumating. Isang kamay ang pumigil sa braso ni Catherine sa ere. Isang malakas matatag na kamay. Dumilat si Leah. Nakita niya si Daniel. Nakatayo sa pagitan nila ni Catherine, ang likod ay nakaharap sa kanya na parang isang pader na nagpoprotekta. Hindi nagsasalita si Daniel. Nakatitig lang siya kay Catherine. Ang kanyang mga mata na dati blanco at malungkot ngayon ay nag-aalab sa isang malamig na kakapasong galit. Ang tingin na yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Mas masakit pa sa anumang sampal. Dahan-dahan sa ilalim ng tingin ni Daniel, ibinaba ni Catherine ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namutla, ang tapang ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla at isang bakas ng takot. Ang kanyang mga kaibigan ay hindi makapagsalita, ang kanilang mga bibig ay nakabuka. Binitiwan ni Daniel ang braso ni Catherine na parang isang maruming basahan. Hindi pa rin siya nagsasalita, hindi niya kailangan. Lumingon siya kay Leah. Sa isang saglit ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Sa pagkakataong ito, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi lang pag-aalala, kundi isang nag-uumapaw na pasasalamat at paghanga. Tumango siya ng bahagya, isang senyas na nagsasabing, "Ako na ang bahala." Pagkatapos tumingin siyang muli sa mga babaeng nakaupo sa sopa. Tinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang pinto. Isang utos na hindi nangangailangan ng salita. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan ng hari, ay muling umupo sa kanyang trono at ang kanyang kaharian ay biglang natahimik. Matapos ang insidente sa sala, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ngunit hindi ito ang dating blangkong katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng tensyon, mga hindi sinasabing salita at mga nagbabangga ang emosyon. Si Catherine ay naging maingat. Naglaho ang kanyang kayabangan na palitan ng isang nerbyosong pag-iwas. Paulit-ulit siyang nagsusulat sa whiteboard, humihingi ng tawad. "I'm sorry, darling. Stressed lang ako. Hindi ko sinasadya." Ngunit ang mga mata ni Daniel ay malamig na bato. Hindi tinatablan ng kanyang mga pagkukunwari. Alam ni Catherine na may nagbago.
Hindi niya lang alam kung ano. Si Leah naman ay naging mas tahimik kaysa dati. Gumagalaw siya sa bahay na parang isang multo, laging nakayuko, iniiwasan ng tingin ni Daniel. Ang tapang na ipinakita niya ay tila naglaho na palitan ng hiya at marahil takot na baka lumampas siya sa kanyang hangganan. At si Daniel nasa gitna ng lahat naghihintay. Alam niyang malapit na ang katapusan. Kailangan na niyang basagin ang katahimikang matagal na niyang binuo. Ngunit kailangan niya ng perpektong sandali. Ang perpektong sandali ay dumating sa anyo ng isang bagyo. Darling, I have to fly to Hong Kong for Fashion Week. It's for the charity committee, paalam ni Catherine isang Biyernes ng umaga. Isinulat sa isang papel na may kasamang malungkot na emoji. Mykonos, bulong ni Daniel sa sarili habang tumatango siya sa kanya. Alam niya ang totoo. Ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Nang gabing iyon ang kalangitan ng Cebu ay nagdilim. Ang dating payapang dagat ay naging marahas, ang mga alon ay humahampas sa pader ng mansyon na parang mga kamao. Ang hangin ay umuungol at ang ulan ay bumubuhos na parang walang katapusan. Isang bagyo ang dumating. Nasa loob ng kanyang study si Daniel nakatayo. Sa harap ng malaking salaming bintana, pinapanood ang bagsik ng kalikasan. Sa isang iglap kumislap ang isang matalim na kidlat na sinundan ng pagkawala ng lahat ng ilaw. Brown out. Ang buong mansyon ay nilamon ng ganap na kadiliman. Ang tanging liwanag ay ang panakanakang pagsilip ng kidlat sa labas. Narinig ni Daniel ang isang mahinang kaluskos sa pasilyo, sinundan ng isang pamilyar na boses. Sir Daniel, ayos lang po ba kayo? Huwag po kayong mag-alala. Maghahanap po ako ng kandila. Ang boses ni Leah. Isang maliit na tinig ng kapanatagan sa gitna ng kadiliman. Ilang sandali pa isang maliit na gumagalaw na liwanag ang lumitaw sa pasilyo. Si Leah, may hawak na kandila sa isang platito. Ang mukha ay bahagyang natatanglawan ng apoy. Para siyang isang anghel na lumitaw mula sa kawalan. Sir, sabi nito nang makita siya, okay lang po kayo. Hindi ito isang tanong kundi isang pag-a-assure. Lumapit ito at inilapag ang kandila sa kanyang mesa. Nagpaalam ito para maghanap pa ng mga ilaw. Habang pinagmamasdan niya itong nawawala. Muli sa dilim alam ni Daniel na ito na ang sandali. Walang Catherine. Walang mga katulong. Walang mga telepono. Sila lang dalawa na papaligiran ng unos sa labas at ng katahimikan sa loob. Bumalik si Leah na may dalang ilang pangkandila. Maingat na inilalagay ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng study. Ang silid ay dahan-dahang napuno ng isang mainit gintong liwanag. Ang mga anino ay sumasayaw sa pader, lumilikha ng isang kapaligirang intimate at surreal. Medyo matatagalan pa po siguro bago bumalik ang kuryente. Sabi ni Leah nakatalikod sa kanya habang inaayos ang isang kandila sa bookshelf. Gusto niyo po ba ng mainit na tsa? Hindi sumagot si Daniel. Sa halip huminga siya ng malalim. Leah. Ang sarili niyang boses, malakas at malinaw sa loob ng tahimik na silid. Natigilan si Leah. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang kandila sa kanyang tabi ay nagbigay liwanag sa kanyang muka. Ang pagkalito, ang gulat, ang dahan-dahang pag-usbong ng pang-isang milagrosong pag-unawa. Kailangan kong may sabihin sa'yo. Pagpapatuloy ni Daniel ang bawat salita ay may bigat. Sir, kayo po. Ang mga salita ay hirap na lumabas sa kanyang bibig na nakakarinig. Tumango si Daniel. Oo, Leah. Nakakarinig ako. Nabitiwan ni Leah ang hawak niyang posporo. Gumawa ito ng maliit na kalansing sa sahig. Ngunit walang sino man sa kanila ang pumansin. Dinala niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Luha ng gulat ng tuwa ng pagkalito. Pero,
Paano kailan pa? Matagal na, sagot ni Daniel, humakbang palapit sa kanya. Ang mga anino mula sa mga kandila ay naglaro sa kanilang mga mukha. Ang operasyon sa Singapore naging matagumpay. Pero bakit hindi niyo po sinabi? Ang tanong ay puno ng purong inosenteng pag-usisa, walang bahid ng paghuhusga. Ito na ang pagkakataon, ang oras ng katotohanan, dahil kailangan kong malaman. Sabi ni Daniel, ang boses niya ay bumaba, naging mas personal. Kailangan kong malaman kung sino ang totoo sa paligid ko. Sa mundo ng katahimikan, mas malinaw kong nakita ang mga tao. Pero nang bumalik ang pandinig ko, mas malinaw kong narinig ang kanilang mga kaluluwa. Lumunok si Leah na iintindihan ang bigat ng kanyang mga sinasabi. Narinig ko si Catherine. Pagpapatuloy ni Daniel, ang sakit ay bakas sa kanyang boses. Narinig ko ang mga plano niya, ang mga kasinungalingan niya. Narinig ko kung paano niya ako tawaging mamahaling muebles. Narinig ko ang paghalik niya sa ibang lalaki, sa hardin ko mismo. Sa bawat revelasyon, isang luha ang dumadaloy sa pisngi ni Leah. Luha ng awa at galit para sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng kasinungalingan na yon, sabi ni Daniel, lalo pang lumapit hanggang sa halos magkadikit na sila, may narinig akong isang bagay na totoo. Tumingala si Leah sa kanya, ang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng kandila. Narinig kitang kumanta habang naglilinis. Sabi ni Daniel, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Narinig kitang kausapin ang nanay mo nang may pagmamahal. Narinig kitang ipagtanggol ako noong araw na yon, kahit alam mong maaaring ikapahamak mo. Sa aking peking mundo ng katahimikan, Leah, ang boses mo, ang puso mo, ang tanging bagay na naging totoo. Hinawakan niya ang kamay ni Leah. Malamig ito at nanginginig. Leah, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal na niyang kinimkim. Hindi ko alam kung paano o kailan nagsimula, pero sa mga araw na akala ng lahat ay wala akong naririnig, ikaw lang ang gusto kong pakinggan. Sa mga araw na akala ko ay bulag ako, sa katotohanan, ikaw ang nagpamulat sa akin. Ang mga luha ni Leah ay tuloy-tuloy nang dumadaloy. Sir Daniel, ako po ay isang... Shhh, sabi ni Daniel, inilagay ang kanyang hintuturo sa mga labi nito. Hindi mahalaga kung ano ka. Ang mahalaga ay kung sino ka. At para sa akin, ikaw ang pinakamatapang, pinakamabuti at pinakamagandang babaeng nakilala ko. Sa labas, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bahay. Ngunit sa loob ng study, sa kanilang maliit na bilog ng liwanag, tanging ang tunog ng kanilang mga paghinga at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso ang maririnig. Sa mundong puno ng ingay at kasinungalingan, pagpapatuloy ni Daniel, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ni Leah. Natagpuan ko ang kapayapaan sa iyong katahimikan. At ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang gustong marinig mo. Huminga siya ng malalim. Mahal kita, Leah. At sa gitna ng unos, sa liwanag ng mga kandila, isang bagong simula ang isinilang. Ang araw ng official engagement announcement party ay dumating na may dalang isang mapanlinlang na sikat ng araw. Ang kalangitan ay bughaw, ang dagat ay kalmado, isang perpektong maskara para sa bagyong malapit ng sumiklab sa loob ng mansyon ni Daniel. Si Catherine, ang reyna ng umaga. Suot ang isang puting-puting gown na hapit sa kanyang perpektong katawan, abala siya sa pag-uutos sa mga caterer at pag-aayos ng mga bulaklak. Bawat kilos niya ay puno ng pananabik. Para sa kanya ito na ang huling hakbang. Ang anunsyo sa harap ng buong alta sosyedad ay ang selyo sa kanyang tagumpay. Pagkatapos nito, ang pangalan niya ay magiging Catherine Alcaraz at ang bilyon-bilyong piso ay abot kamay na niya. Darling, you look handsome. Isinulat niya sa isang maliit na papel
Nang makita si Daniel na bumaba ng hagdan, suot ang isang eleganteng itim na suit. "Are you ready for our big day?" Tumango lang si Daniel, isang blangkong ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, isang general ang naghahanda para sa digmaan. Sa bulsa ng kanyang coat, nakatago ang isang maliit na remote control, ang susi sa pagbagsak ng lahat. Nagsimulang dumating ang mga bisita. Ang mga pinakamayayaman at pinakaimpluwensyal na tao sa Cebu. Naroon ang mga kaibigan ni Catherine, nagbubulungan at nagtatawanan. Naroon si Andres, ang ama ni Catherine. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki, kinakamayan. Ang bawat negosyanteng dumadaan na, para bang siya na ang may-ari ng bahay. At oo, dumating din si Victor Serrano, na may dalang isang mapanuyang ngiti. Iniimbitahan mismo ni Daniel sa pamamagitan ni Ricardo bilang isang importanteng panauhin. Si Leah ay nasa isang sulok-abala sa pagtulong sa mga staff. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, halos hindi mapansin. Ngunit ang mga mata nila ni Daniel ay palihim na nagpapalitan ng mga mensahe ng suporta at kaba. Alam ni Leah kung ano ang mangyayari at natatakot siya para kay Daniel, para sa kanilang dalawa. Nang puno na ang Grand Hall, kinuha ni Catherine ang mikropono. "Good afternoon, everyone. Thank you all for coming to share this very special moment with me and Daniel." Simula niya ang boses ay puno ng kagalakan. "As you all know, we've been through a lot this past year. It was a test of faith, of patience, and of love. But we're stronger than ever. And today, we want to officially announce..." Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang kamay, ang marahang kumuha ng mikropono mula sa kanya. Si Daniel, isang nagtatakang katahimikan, ang bumalot sa bulwagan. Lahat ng mata ay nasa kanya. Nakatayo siya sa tabi ni Catherine, ang mukha ay kalmado. Tinaas niya ang mikropono sa kanyang bibig. Huminga siya ng malalim. "Good afternoon," sabi niya. Ang boses, malakas, malinaw, matatag. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga panga ay nangalaglag, ang mga mata ay nanlaki. Si Andres ay napatayo, hindi makapaniwala. Si Victor ay natigilan, ang nangiti ay naglaho sa kanyang mukha. Pero wala nang mas nakakagulat pa kaysa sa reaksyon ni Catherine. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang perpektong nangiti ay namagandang ay nanigas, naging isang maskara ng purong pagkasindak. Para siyang nakakita ng multo. As my fiancé was saying, pagpapatuloy ni Daniel, ang boses ay malamig na parang yelo. "Today is indeed a very special day. It's a day for announcements, a day for revelations." Tumingin siya ng diretso kay Catherine. "Isn't that right, darling?" Hindi makapagsalita si Catherine. Nanginginig ang kanyang mga labi. "For the past 6 months, I was given a unique gift," sabi ni Daniel sa mga bisita. "The gift of silence. It allowed me to see people for who they truly are. But a few months ago, I was given an even greater gift." Tumingin siya sa paligid. "I got my hearing back." Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. "And with the gift of hearing," sabi ni Daniel, ang boses ay unti-unting tumataas, "came the gift of truth. I heard things, whispers, phone calls, secret conversations." Inilabas niya ang maliit na remote mula sa kanyang bulsa. Sa isang pindot, isang malaking screen na nakatago sa likod ng isang kurtina ang bumaba. Sa isa pang pindot, isang tunog ang umalingaw-ngaw sa mga speaker na nakapalibot sa hall. "Recording bigo, the operation failed. We proceed with Plan B. Kailangan nating bilisan ang kasal." Ang boses ni Catherine, malinaw na malinaw. Sumunod ang boses ng ama niya, si Andres. Recording, "Hindi ako magpapabuntis para lang itali siya. Alam ko na ito na lang ang pag-asa ng kumpanya." Napahawak si Andres sa kanyang dibdib, ang mukha ay namumutla. Ang mga bisita ay napatingin sa kanya. Pagkatapos ay kay Catherine, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamuhi. "No,
That's fake. It's edited? Sigaw ni Catherine, sinusubukang agawin ang mikropono. Is this fake too? Tanong ni Daniel. Pinindot niya ulit ang remote. Sa screen lumabas ang isang video. Security footage mula sa hardin. Malinaw na kuha ang paghahalikan ni na Catherine at Victor. Isang malakas na ang narinig mula sa mga bisita. Si Victor ay parang gustong lamunin ng lupa. You bastard! Sigaw ni Catherine na wala na ang lahat ng kanyang poise. Para siyang isang sugatang hayop. Sinugod niya si Daniel ang kanyang mga kuko ay handang kumalmot. Paano mo nagawa sa akin to? Ngunit bago pa man siya makalapit isang anino, ang humarang sa kanyang daraanan, si Leah. Nakatayo sa pagitan nila ang mga braso, ay nakadipa, pinoprotektahan si Daniel. Umalis ka dyan, hampas lupa. Sigaw ni Catherine ang lason ay tumutulo sa kanyang boses. You're just a maid. Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumitik sa loob ni Daniel. Kinuha niya ang pinakamalapit na kupitan ng red wine mula sa isang mesa. Sa isang mabilis na kilos, ibinuhos niya ang buong laman nito sa puting-puting gown ni Catherine. Isang malakas na pula ang dumunggis sa kaputian, kumakalat na parang dugo. Natigilan si Catherine na patingin sa kanyang damit. Pagkatapos ay kay Daniel ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kahihiyan. You are not worthy to wear white, Catherine. Sabi ni Daniel, ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. Ang karapat-dapat lang sa'yo ay ang kulay ng iyong kasinungalingan at pagtataksil. Nihinila niya ang nanginginig na kamay ni Catherine. Sa harap ng lahat, marahas niyang inalis ang mamahaling engagement ring mula sa daliri nito, ang singsing na simbolo ng kanilang pekeng pag-ibig. Binitiwan niya ito. Gumulong ito. Sa sahig na marmol ang kinang nito ay nawalan ng saysay. This engagement is over, deklara niya. Lahat ng koneksyon ng Alcaraz Corporation sa kumpanya ng pamilya mo at sa kumpanya ni Mr. Serrano ay tapos na. Ngayon din. Napasubsob si Andres sa isang upuan. Si Victor ay mabilis na tumalikod at halos tumakbo palabas ng pinto. Si Catherine ay nakatayo lang doon. Basang-basa ng alak, ang makeup ay kumakalat dahil sa kanyang mga luha ng galit, wasak at talunan. Ngunit hindi pa tapos si Daniel. Sa gitna ng kaguluhan sa harap ng daan-daang matang nakatitig sa kanila, tumingin siya kay Leah. Ang babaeng naging kanyang tagapagtanggol. Ang babaeng naging kanyang liwanag. Dahan-dahan lumuhod siya sa isang tuhod. Kinuha niya ang kamay ni Leah na nanginginig pa rin. Ang buong bulwagan ay natahimik. Maging si Catherine ay natigilan sa kanyang pag-iyak. Leah, sabi ni Daniel, ang kanyang boses ngayon ay malambot, puno ng sinseridad, sapat na lakas para marinig ng lahat. Hindi ako mayaman. Hindi ako makapangyarihan. Isa lang akong lalaking naligaw at natagpuan ng daan dahil sa'yo. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Sunod-sunod na pumatak ang luha mula sa mga mata ni Leah. I don't have a ring right now. Pagpapatuloy ni Daniel. But I have my whole life to offer you. My whole heart. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Leah, will you marry me? Ang katahimikan na bumalot sa bulwagan matapos ang tanong ni Daniel ay mas matindi pa kaysa sa katahimikang naranasan niya noong siya'y bingi. Ang bawat paghinga, bawat tibok ng puso ay tila nakabitin sa ere naghihintay. Nakatitig si Leah kay Daniel na nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na ito luha ng takot o kalungkutan. Ito ay luha ng hindi makapaniwalang kagalakan. Sa gitna ng karangyaan at sa harap ng mga taong dati, hindi man lang siya tinitingnan. Nakita niya lamang ang lalaking nag-aalay sa kanya ng buong mundo nito. Dahan-dahan, tumango siya. 1 beses, 2 beses. Opo, bulong niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Opo, Sir Daniel, pakakasalan ko po kayo.
Sa sandaling iyon ang mahika ay nabasag. Isang malakas na palakpakan ang malingaw-ngaw pinangunahan ni Ricardo na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ilan sa mga bisita, ang mga tunay na kaibigan ni Daniel, ay sumunod ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga sa nasaksihang katapangan at tunay na pag-ibig. Tumayo si Daniel at niyakap si Leah ng mahigpit. Sa gitna ng palakpakan at bulungan, ibinulong niya sa tainga nito. Hindi na Sir Daniel, Daniel na lang. Sa isang sulok si Catherine ay tahimik na tumalikod. Ang kanyang puting gown na may mantsa ng alak ay parang bandera ng kanyang pagkatalo. Walang luhang awa, walang simpatya. Naglakad siya palabas ng mansyon, palabas ng buhay ni Daniel na dala ang bigat ng kanyang kahihiyan. Ang kanyang paglabas ay hindi napansin ng karamihan. Ang atensyon ng lahat ay nasa bagong simula, hindi sa isang tapos ng kabanata. 6 na buwan ang lumipas. Ang kasal ni na Daniel at Leah ay malayong malayo sa Magarbo at pekeng kasal na pinlano ni Catherine. Idinaos ito sa isang maliit at makasaysayang simbahan sa labas ng syudad na papaligiran ng mayayabong na puno at mga ligaw na bulaklak. Ang mga bisita ay kakaunti pinili nang may pag-iingat ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Dumating ang ina ni Leah, si Aling Rosa, mula sa probinsya. Suot ang isang simpleng bestida na regalo ni Leah, hindi nito mapigilan ang pagluha habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Sa kanyang tabi ay ang nakababatang kapatid ni Leah na ngayon ay isang first-year engineering student sa isang kilalang universidad. Salamat sa scholarship na itinatag ni Daniel. Naroon si Ricardo, ang best man na may ngiting hindi maalis sa kanyang mukha. Naroon din ang iilang tunay na kaibigan ni Daniel, ang mga nagpaiwan noong araw ng paghuhukom na ngayon ay masaya ng nakikipagkwentuhan sa pamilya ni Leah. Nang tumugtog ang organ at bumukas ang pinto ng simbahan, lahat ay napatingin. Naglakad si Leah sa pasilyo, inaalalayan ng kanyang kapatid. Ang kanyang wedding gown ay simple, ngunit elegante gawa sa pinong tela na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Walang mamahaling alahas, tanging isang kwintas na may maliit na perlas, ang unang regalo ni Daniel sa kanya. Ngunit ang kanyang ngiti iyon ang pinakamahalagang hiyas sa lahat. Isang ngiting puro masaya at puno ng pagmamahal. Sa dambana, hindi napigilan ni Daniel ang sariling luha. Sa paglapit ni Leah, nakita niya ang lahat ng pinagdaanan nila, ang katahimikan, ang mga kasinungalingan, ang sakit, at ngayon ang tagumpay. Ang kanilang mga panata ay isinulat nila mismo. Leah, sabi ni Daniel, hawak ang mga kamay nito, ang boses ay matatag. Pinakasalan kita, hindi dahil sa ipinagtanggol mo ako, kundi dahil ipinaalala mo sa akin kung sino ako. Sa mundong puno ng ingay, ikaw ang aking naging kapayapaan. Sa aking kadiliman, ikaw ang aking naging liwanag. Ipinapangako kong makikinig sa'yo hindi lang sa aking mga tainga, kundi sa buong puso ko habang ako'y nabubuhay. Daniel! Sagot ni Leah, ang boses ay puno ng emosyon. Dumating ako sa bahay mo bilang isang katulong, ngunit tinuruan mo akong mangarap muli. Ipinakita mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi namimili ng estado sa buhay. Ipinapangako kong aalagaan ang puso mo, gaya ng pag-aalaga mo sa akin, sa hirap at sa ginhawa. Nang sila'y idineklarang mag-asawa, ang kanilang halik ay sinilyuhan, hindi lang ng palakpakan, kundi ng isang pakiramdam ng kaganapan na ramdam ng lahat sa loob ng maliit na simbahan. Ang reception ay ginanap sa hardin ng mansyon, ang parehong hardin kung saan narinig ni Daniel ang mga kasinungalingan, ngunit siya ring hardin na inalagaan ni Leah ng may pagmamahal. Ngayon ito ay puno ng mga ilaw, tawanan at musikang Pilipino. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Daniel para magbigay ng isang anunsyo. 1 taon na ang nakalipas na wala ang aking pandinig. Simula niya hawak ang kamay ng kanyang asawa. Akala ko yun na ang katapusan, ngunit iyon pala ang simula ng aking tunay na buhay.
Dahil doon, natagpuan ko ang babaeng ito. Tumingin siya kay Leah ng may pagmamahal. At ngayon, may isa pa kaming biyaya na nais naming ibahagi sa inyo. Ngumiti si Leah at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Magiging mga magulang na kami. Masayang anunsyo ni Daniel. Isang pagsabog ng tuwa ang pumuno sa hardin. Niyakap ni Aling Rosa ang kanyang anak, parehong umiiyak sa galak. Si Ricardo ay nagtaas ng kanyang kopita, sumisigaw ng cheers. Habang papalubog ang araw, dinala ni Daniel si Leah sa balkonahe kung saan matatanaw ang kumikinang na dagat. Ang parehong tanawin na minsan ay naging simbolo ng kanyang kalungkutan at pag-iisa. Naalala mo ba ang isinulat mo sa akin noon? Tanong ni Daniel. Ngumiti si Leah. Ang alin po? Ang alin doon? Karapatan niyong marinig muli ang tunog ng alon. Bulong ni Daniel. Niyakap niya ito mula sa likuran, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa sinapupunan nito. Mali ka, mahal ko. Hindi tunog ng alon ang pinakamahalaga. Ipinatong ni Leah ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga kamay ni Daniel. Ang pinakamahalagang tunog sa buong mundo. Pagpapatuloy ni Daniel, idinidikit ang kanyang pisngi sa buhok nito, ay ang tibok ng puso mo at ang tibok ng puso ng magiging anak natin. Tumingin sila sa papalubog na araw sa langit na kulay kahel at rosas. Ang tunog ng alon sa ibaba ay isang payapang musika. Hindi na ito isang paalala ng nawala, kundi isang pangako ng hinaharap. Nalaman nila sa mga balita na si Catherine, matapos mabaon sa utang at masira ang reputasyon, ay napilitang magtrabaho sa isang maliit na butik sa Maynila, malayo sa karangyaang kanyang inasam. Minsan, nakakaramdam si Daniel ng awa, ngunit mabilis itong nawawala. Ang kanyang pagtataksil sa huli ay isang mapait na gamot na nagpagaling sa kanya. Ito ang regalo na nagdala sa kanya sa kanyang tunay na kaligayahan. Sa kanilang bagong mundo, natutunan ni Daniel na ang pinakamahalagang pag-uusap ay hindi nangangailangan ng mga salita. At ang pinakamagandang musika minsan ay matatagpuan sa katahimikan, isang katahimikang puno ng pag-ibig, pag-unawa, at isang bagong simula.